We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Usa ka forward truck gikan Talakag Bukidnon nga padulong o Cagayan de Oro City ang nabalintong. Driver patay samtang samdan nga naa sa 14 ka mga sakay niini. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang truck driver nga si Danilo Aynon, residente sa Tikalaan, Talakag Bukidnon. Human nga mabalintong ang iyang gimanehong truck. Gawas sa nabalintong nga truck, dagang sakyanan sab ang nadanyos. Human nga madamay sa aksidente. Gani nangayabo sab ang kargang mais sa mong truck og nagpasad sa kadalanan. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa Talakag Bukidnon ang mong truck ug padulong sa Carmen Public Market sa Cagayan de Oro City diyang hitabo ang aksidente. Sa dihang nagsubay sila riha dalan sa Uruham, kanang medyo bahada na. Ang ingon sa tag-iya sa truck kay naaman siya sa front seat, sakay man siya. Wala na daw kuno mihawid ang brake sa maong truck. Motong ang driver, paingon na sa ubos, iyahang gilubagan para po dili masintro dito sa mga habal-habal. Moabot sab ngadto sa 14 ka mga individual nga sakay sa mong truck ang nakahiagom og nagkadiang samad resulta sa aksidente. Hinoon luwas na silang tanan, sanglit minor injuries lamang ang nahiaguman. Karon ginaplastar na ang pagpahiluna sa namatayng driver. Samtang aduna na matud pay panagsabot nga mahitabo sa mong aksidente, dunay pahimangno ang kapulisan. Ako lang advice sa mga driver, biyahidor, kung mahimo, i-double check perminti ang ilahang brake, ang ilahang sakyanan. Kung naay mga problema, dili na lang yun ipadagan para malikayan ang disgrasya. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Unom ang samdan, human ang pagbusikad sa usa ka granada sa Pikit, Cotabato. Samdan ang unom ka mga lalaking biktima diyang gilabayan og granada ang usa ka compound sa sitio Punol, Fort Pikit, Cotabato niadtong adlaw nga Sabado. Giila sa kapulisan sa Pikit ang mga biktima nga sila Rahib Buisan, 41 anyos, Ismail Abo, 44 anyos, Ben Abdul Kadir, 18 anyos, Muhammad Kalido, 39 anyos, Tarmeji Kalido, 37 anyos, og Mukindang Kalido, 60 anyos. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga samtang anaa sulod sa compound ng mga biktima ang kalit nga gilabayan og granada sa wala pa mailhing sospek. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa mga sospek og motibo sa krimen. Duha ka miyembro sa KAFGU ang patay ug duha samdan human ang nahitabong pagbusikad sa Sumisip, Basilan. Gikompirma sa Police Provincial Office sa Basilan nga adunay sila natalang duha ka patay atol sa pagbusikad sa usa ka improvised explosive device sa barangay Limbo Candes, Sumisip, Basilan pasado alas 2 sa hapon adlawng Lunes. Duha ka miyembro sa KAFGU ang gideklarang patay samtang usa ka kauban pa niining KAFGU ug laing sibilyan ang samdan. Sumala ni Colonel Carlos Madronio, Provincial Police Director sa Basilan, nga samtang nagpatrolya ang mga miyembro sa KAFGU tungod gika-report nga presensya sa Abu Sayyaf Group member nga si Tawakal Bayali dihang nahitabo ang pagbusikad. Sa karon nagpadayon pa ang ilang pagbestiga sa kapulisan sa maong panghitabo. Tungod sa nagkataas nga ihap sa teenage pregnancy sa Cagayan de Oro City, nagpahigayon ang Community Improvement Division sa LGU o Adolescent Sexuality Sessions sa mga tulunghaan sa syudad. Ang detalye sa report ni James Pauloya.
Sumala sa datos sa Community Improvement Division, Adolescent Health and Development Program sa Cagayan de Oro City, ang syudad ang nakatala og pinakadaghang kaso sa teenage pregnancy sa Region 10. Kung sa tuig 2021, anaa lang sa 1,200 ang teenage pregnancy rate sa syudad, karon miabot na sa kapin 1,300 ka mga batanon ang apektado niini. Sumala sa buhatan, usa sa mga nagunang rason niini ang kakulangon sa kahibalos sa mga risgo sa premarital sex. Busa, nagpahigayon sila og adolescent sexuality session sa mga tulunghaan sa syudad. Importante kiti ang knowledge. Labi na ka ng kabalo na beta sa mga tentasyon sa mga bata karon, labi na sa ilang makita nila sa social media nga medyo gina-normalize na nila ang mga sexual nga mga behavior. Sa Cagayan de Oro City National High School, kamatikdan sab kuno ang pagsaka sa ihap sa mga estudyante nga nabuntis ilabi pa sa panahon sa pandemya. Busa nagmugna sila karon og Population Development Club o PopDev, pinaagi sa peer educators aron maoy mangulo sa pagpasabot sa mga estudyante sa epekto sa teenage pregnancy. During the pandemic, last year of pandemic, we reported 3 cases. But last school year, we had 12 cases. As much as possible, dili lang sa gid mag-uyab-uyab, sir. And kung mosulod man ka sa RS kay kaning dili ka makipag-intersex bitaw, sir, para iwas na pod and para dili pod kaning delikado pod para di pod ka ma-burden sa family ug sa communities. Sa karon, miabot na kuno sa kapin 7,000 ka mga estudyante ang naabot sa Community Improvement Division. Apan target kuno nila nga mabisita ang tanang eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Nagpadayon sab kuno ang ilang koordinasyon sa matag eskwelahan aron mas pakusgan pa ang advokasya kontra teenage pregnancy. Ang ato yung gina-promote is abstinence. Kaya nothing beats abstinence good when it comes sa kanang prevention sa teenage pregnancy. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, halos sa tibok Mindanao, ang gamay lang ang masinating pag-ulan karong matapos na ang bulan sa Nobyembre. Base sa datos sa Pag-asa, gikan sa Nobyembre 1 hangtod Nobyembre 23, color yellow ang dakong bahin sa Mindanao, kang pasabot below normal rainfall amount. Color pula ang pipila ka lugar sa Misamis Oriental, pasabot nga way below normal rainfall amount. Apan ang pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga ug Davao Region ang nakasinati og near normal ug above normal rainfall amount. Sa karon, posible gyapon ang ulan nga hatod sa hanging amihan, easterlies ug localized thunderstorms hangtod sa pagsulod sa bulan sa Disyembre. Walay gilaumang mosulod o mabuo nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Caraga Region. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, pag-abot sa hapon, ulanon na ang ubang parte sa Mindanao. Alang sa mga naglisod pa kaunon og gulay, ang ilang mga chikiting dunay klase sa lollipop nga nahimo sa pipila ka inahan sa Zamboanga City nga healthy treat nga mupatok gayod sa mga panlasa sa mga bata. Kini ang sitaw lollipop. Atong tilawan pinaagi sa report ni Efren Mamak. Mikuha og atensyon sa mga mamalitay kining pagkaon nga daw hulagway sa usa ka flat candy lollipop nga ginabaligya sa usa ka bakery sa barangay Tulungatong, Zamboanga City. Ang maong pagkaon gitawag nga sitaw lollipop nga gihimo sa usa ka inahan nga miyembro sa Association of Tulungatong Innovative Women Agripreneur. Para dagdag income. Minus man akong income sa burger, nangita ko paagi unsa ako ang idagdag. Ang gulay nga batong ang main ingredient sa maong food recipe. Ginapabukalan kini aron mohumok una kini i-roll aron mahimuong daw lollipop. Dayon i-dip kini sa usa ka mixture nga gama sa arena nga dunay asin o gamay nga seasoning, dayon butangan og breadcrumbs una i-deep fry. Dapat ilagaan nimo siya before nimo i-roll kay mabali man. Ang tag 5 pesos nga sitaw lollipop dili lang mipatok sa mga bata. Itong natilawan ako siya, lami kaayo siya. And sustansya po siya. Karon atong tilawan ang sitaw lollipop. Lami. Pwede siyang pangsudan
Pwede po siyang pang snacks nga pwedeng sulayan sa ato mga mami din ha. Gawas sa sitaw lollipop, pwede sab masulayan ang fishball o crispy pansit nga adunay sahog nga carrots. Ang ideya sa pagluto sa mga food snack nagsugod niya itong milabang pandemya. Ang mga gulay nga ginagamit sa pagluto gikan mismo sa ilang pananom sa ilang organisasyon. Sa kada member sa mo naganegosyo. Style nila sa pagbaligya pinaagi sa mga gulay para sustansya para sa mga bata pod ang makakaon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Miabot na sa halos 100 ang patay sa grabing baha nga nasinati sa Somalia. Misaka na karon ngadto sa 96 katao ang patay sa nagpadayong grabing baha nga nasinati sa Somalia. Sumala sa nasinati sa sidlakan nga bahin sa Africa, ingon ani sab ang nasinati sa Somalia nga halos walay undang nga pag-ulan. Nagsugod ang ulan nga nasinati sukad pa sa miaging bulan sa Oktubre pagkahuman sa nasinating El Nino. Tungod niini, halos gilunupan ang daghang komunidad sa halos tibok nasod nga nagpasamot sa krisis. Kini na kuno ang pinakagrabing kalamidad nga nasinati kung asa ana sa kapin 700,000 katao ang apektado, sumala sa United Nations. Usa ang patay samtang 12 ang missing sa naunlod nga cargo ship sa Greek island. Karga matud pa sa moong cargo ship ang mga asin dihang naunlod kini sa isla sa Lesbos, Greece sumala sa Greek Coast Guard. Nasayran nga usa ang patay sa moong insidente o ganaapa sa 12 ka crew ang missing sa kinatibuk ang 14 nga sakay sa moong barko. Ang barkong Raptor nga mibiyahe sa pantalan sa Egypt ug padulong unta sa Istanbul. Nakasinati kuno ang barko og engine failure ug nakatawag pa kini og distress call sumala sa Coast Guard. Usa kuno ka crew ang na-rescue sa lugar sa Coast Guard nga gilayon kining gisakay sa rescue helicopter aron madala sa tambalanan. 8 ka crew sa moong barko ang Egyptians ug ang uban Syrian ug Indian nationals. Usa ka lalaki ang nakaplagang patay sa barangay San Isidro sa General Santos City. Pinaagi sa mitumaw nga testigo, dakpan gilayon sa kapulisan ang sospek. Ani ang report ni Just Tony Humamil. Nagbuy udog naligo na sa iyang dugo nga wala na'y kinabuhi diyang naabtan sa kapulisan sa San Isidro Police Station. Ang usa ka lalaki sa Purok Mapailubon, Barangay San Isidro sa General Santos City niadtong adlong Domingo alas 6 sa buntag. Narecover sab sa otoridad ang usa ka ginabas nga kahoy nga gituuhang mo'y gibunal sa ulo sa biktima, rason sa hinanaling kamatayon niini. Giilang biktima nga si Lloyd Deles Basia, 31 anyos, usa ka handler og manok ug residente ra sab sa maong lugar. Nakita natin yung biktima na nakahandusay doon na maraming dugo. Actually, na-recover natin yung ginamit, yung kahoy na hinampas sa ulo. So, yun po, nagkaroon ng head fracture yung biktima. Kinesanhi ng kanyang kamatayan. Apan pagka alas 7 sa gabi, gilayong naaresto ang suspect sa hot pursuit operation sa kapulisan sa tabang sa mga witness. Giilang suspect nga si Rolando Domingo Alud, 23 anyos, usa ka laborer nga residente sa Barrio Bukid, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala pa, nag-inom pa ang duha og ilim nung makahubog una nahitabo ang krimen. Yes, bago po nangyari yung insidente, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan doon, particular doon sa loob ng Bijuki House. Doon nagumpisa po yung pareha po sila nakainom doon sa Bijuki House na yun. Hindi po sila magkatrabaho at hindi din po sila magkasama. Nagkataon lang na doon sila sa loob, magkasamang nag-inuman sa nasabing Bijuki House. Wala pa sab naghatag sa iyang pahayag ang suspect sa moong kaso. Ginahan ay nakaron sa kapulisan ang kasong ipasaka batok sa suspect. Ni-prepare natin yung kasong murder against sa suspect. Then ngayon, hinihintay na rin po natin yung result ng ating Regional Forensic Unit para malaman din natin yung ano pang cause ng kanyang ibang cause ng kanyang pagkamatay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV.
Doble nga kalingawan og kilig ang nasinati sa mga kapusong Zamboangueño human nakisadya ang cast sa Love Before Sunrise sa GMA Telebabad ug cast sa Stolen Life sa GMA Afternoon Prime atul sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Wala sab gipalampa sa Kapuso Stars nga matilawan ang sikat nga pagkaon sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sobra ang gibating excitement sa mga Kapuso fans aron ma-meet and greet ang ilang mga idolo gikan sa duha ka drama series sa GMA atul sa Kapuso Mall Show nga gipahigayon sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. May nitong gidawat sa mga Zamboangueño ang cast sa Love Before Sunrise sa GMA Telebabad nga sila Dennis Trillo ug sparkle artist Cheska Fausto. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na ganyan ka-warm yung welcome back nila sa akin dito. Gusto ko nang maging emotional, like umiyak kasi parang I also like dedicate like all my achievements and success to my fellow Zamboangueños. And yun kasi yung masarap pag nakita mo na enthusiastic yung mga tao, mas nadadagdagan yung energy para entertain sila. Nakaka-overwhelm na ngayon ko lang ulit siya nakita ng personal. Ang gwapo niya po at ang bagay na bagay ni sila Jinilin. Mas miapaw sab ang gibating kilig sa mga Kapuso fans human mikanta si Kapuso star Gabby Concepcion sa Stolen Life sa GMA Afternoon Prime. Mas nag-overload ang kalingawan sa stage human misaya siya kauban ang mga Kapuso fan. May mga kamag-anak din ako dito. Pero bira na kami nagkikita dahil kalat-kalat na rin sila. Oo. Pero maraming salamat sa mga taga Zamboanga, mga Zamboangueño. At very warm ang tanggap nila sa amin dito. Gabby, because he is number one in my dream to be here. Samtang wala gipalampas ni Dennis ug Cheska nga matilawan ang sikat nga dessert sa Zamboanga City nga mao ang Knickerbocker. Ang sarap. Mahilig ako sa mga dessert kaya first time ko nakatry ng Knickerbocker. Ganito pala yung lasa nito. So pagbigay sa akin, as in like, chibog agad. Oo, kasi it's one of my favorite dessert. Samtang alang kay Gabby Concepcion, usa sa iyang gustong matilawan sa Zamboanga City ang sikat nga kuracha o spanner crab. Basta't sinabi mong Zamboanga sa akin, Z-food. Yeah. So, ang laki ng ang kuratsa dito. Doon kasi sa amin maliliit. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ipahigayon ang 11 University Press Conference sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon. Pagpalambo sa campus journalism sa modernong panahon, gihisgutan. Ano ang report? Sa 11 higayon, gipahigayon sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon ang usa ka University Press Conference nga adunay tema nga Sign of the Times, Remolding Campus Journalism in the 21st Century. Gipangunahan kini sa The Central Post nga mo'y opisyal nga school publication sa universidad. Tumong niini nga mapalambo pa ang campus journalism. Partner sab sa CMU, ang GMA Regional TV. Diin nahimong guest speaker of honor ang inyong ubos nga higala ug nahisgutan ang importansya sa journalism sa paghatod sa kamatuoran ngadto sa komunidad. As college students, responsible communicators and future journalists, I remind you that it is our duty to ensure that whatever content we post or share is truthful, respects the rights of others, and is inclusive. I encourage you to continue striving for greater heights by fulfilling your responsibilities with hard work and integrity, as these qualities not only uphold our degrees as communicators, but also build your character as individuals. Mapasalamaton sab ang CMU sa oportunidad
nga makapalambo sa mga estudyante. I do personally believe on the importance of transparency and open communication. Would you agree with me? Yes. And that's the reason we are gathered here today for us to be able to promote journalism in competitive manner. Human sa programa, gilayon sam nagsugod ang mga kompetisyon nga gisalmutan sa 8 ka colleges sa maong tunghaan. Adunay English, Filipino News Writing Competition, Sports News Writing Competition, ug ang highlight nga Radio News Broadcasting Competition. Of course, kinaadjud ang kakulba na agid ang stress sa pag-prepare and of course stress during sa kanaang pressure during sa kanaang during diri sa event. Thankful kay sir kay yes, inani siya ka-successful. Gusto namo na ma-boost ang moral sa ato ang young journalist diri sa Central Mindanao University. That is why we came up with the idea of the University Press Conference for this year. Gilaraw sa Central Post nga magpadayon kini sa mga mosunod nga tuig. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Gipasigan na ang ilang pinakataas nga holiday tree sa nasod nga anaa sa Tagum City, Davao del Norte. Ang maong holiday tree napuno sa mga disenyong sea creatures isip tema karong tuiga. Atong silipon sa report ni RJ Relator. 3, 2, 1! Mabati na gayon ang kabibo o ganindot sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Human gipasiga na ang pangmalakasang 198 feet na gitason sa holiday tree sa Tagum City. Sukad sa tuig 2011, nagkadaiyang konsepto, disenyo o creativity ang gipamalas sa giant holiday tree sa lungsod. Gani karong tuiga, Christmas Under the Sea ang tema. Busa, lagpas 350 kadagadaiyang klase sa gipormang sea creatures gamit ang mga suga ang ilang giadorno. Pamaagi na sabkini sa Tagum LGU nga ipanawagan ang pag-amuma sa marine biodiversity. Gipasiga kini gamit ang sobra 100,000 LED rice bulbs ug strip lights nga dunasay 15 lights combination. Ang City of Tagum ning gasto yun ta para na ay kalingawan ang katuang mga taga-Tagum, not only Tagum, kundi dili entero na masilingan ng mga lungsod syudad, mga hidiri, just to see our Christmas tree. Libuan ka mga Tagumenyo ug mga bisita ang nisaksi. Busa, groovy diri, groovy dito. Wala gayud nila gipalampas ang higayong makapahulagway sa picture perfect nga holiday tree. Nindot kayo ang atong Tagum karon. Nindot kayo, mulambo gyud tapos ug mga adlaw dadon ako dira akong tibok pamilya. Every year gyud nag-atupod. Nagaanhi gyud mi banding sa among mga anak. Fun siya, nice po siya, maka-inspired po siya. Tapos dami po balik-balik din ni Everminte. Nanghatagsap ang Tagum LGU ug sa iyong pinaskuhan sa mga cancer patients sa Davao Regional Medical Center nga nisaksi sa maong lighting activity. Gitapos ang programa sa usa ka magkarbong fireworks display. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si RJ Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Ana sa 80 ka mga indigent Badjao students sa Bunggao, Tawi-Tawi ang nakapahimulo sa special educational tour sa usa ka Philippine Navy ship ato sa pagsaulog sa National Children's Month 2023. Nakasinati og usa ka shipboard tour ug cruise experience sa kadagatan sa Tawi-Tawi ang 80 ka mga indigent Badjao student gikan sa usa ka tulungaan sa Bunggao, Tawi-Tawi. Usa kini ka special educational tour nga inisyatibo sa Naval Forces Western Mindanao aron mahimong mahinungdanon ang pagsaulog sa National Children's Month 2023. Sa maong tour gipang tudluan ang mga bata kalabot sa saktong pagsuot og life jacket ug core values of the Philippine Navy. Nakakatunsab sila kalabot naval terminologies, ship capabilities, lakip ship characteristics. Ang maong aktibidad usa ka hiniusang aktibidad sa military ug civilian communities aron masuportahan ang holistic development sa mga indigent children. Groundbreaking alang sa bagong Super Health Center sa Department of Health Region 9 gipaygayon sa Margo sa Tubig sa Zamboanga del Sur.
Gilaraw nga mapaduol na ang health services sa mga komunidad sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Human gipaygayon ng groundbreaking sa bagong Super Health Center sa Barangay Kalian. Ana sa 9 million pesos ang pondo nga gigahin alang sa maong proyekto ubos sa Health Facilities and Enhancement Program sa Department of Health Region 9. Ang Super Health Center usa ka enhanced version sa Rural Health Unit nga adunay health services sama sa database management, outpatient care, birthing facilities. Maka-avail sab ang mga pasyente og diagnostic services sama sa laboratory test, x-rays og ultrasound. Doon na say pharmacy services og ambulatory surgical units. Mga kapuso, 27 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.